Praise God. Salamat Lord sa kabutihan mo na hindi po natatapos. Ang katapatan mo ay ganap, hindi po ito napuputol. Ikaw po ang Diyos na patuloy na gumagawa. Patuloy kang mabigyan ng parangal, ng papuri, pagsamba at pagdakila. Ikaw ay Diyos na patuloy na dapat makilala ng lahat ng tao. Ikaw rin po ang Diyos na dapat makaunawa na maipaunawa sa amin na kami, Lord, ay iyong nilikha para sa iyo. Kami po ay iyong nilikha upang ikaw ay mahalin, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay parangalan, papurihan, at ang aming buhay, O Diyos, ay hindi para sa impyerno. Ang buhay po namin ay para sa iyo, upang ma-enjoy po namin ang walang hanggan na mga panahon that we will spend with you, Lord. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang aming pong mga kapatid na ngayon po ay nag-join in our Sunday Youth Service. Lord, we ask you, Lord, to bless everyone. We ask you, Lord, to pour out your wisdom, your knowledge, and open every hearts, O Lord, upang ang mensahe na nais mong ipaabot ay makarating sa bawat isa. Salamat po sa kabutihan mo sa lahat dahil ikaw ang Diyos na dapat po naming pagtiwalaan. Lord, alam namin kaya mong baguhin ang bawat kabataan. Kaya mong dalhin ang bawat pamilya ng mga kabataan upang sa iyo ay lumapit at muling magbalik. Pagpalaan niyo po na alam namin that one day, O Lord, young people will overflow, O Lord, in this place. And even the church, O Lord, they will come before your holy presence because they knew already that you are the Lord who are the Savior of this world. Thank you so much, Lord. We give you all the praises and the glory in Jesus' mighty name. Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on. Okay, so magandang umaga. Umaga. Iniisip ko parang umaga pala ngayon kasi parang yung ambience natin ay napakaganda. Amen? So, tayo ngayon ay patuloy na nagdidiwang ng araw ng linggo. Siyempre, ang linggo ay panahon ng ating pasasalamat. Ito rin ang panahon na kung saan ay ating ipagpapasalamat ang isang linggo na naman na nakaraan, kaya meron tayong pasasalamat. Ang pagsamba natin sa Lord ay hindi ito ritual o obligasyon o mechanical. Ito ay personal nating relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Ito'y relasyon na hindi pwedeng mabalam o mawala. Kailangan mayroon tayong relasyon dahil especially sa inyong mga kabataan, 20 to 30 years from now, yung desisyon nyo ngayon ang magiging buhay nyo sa hinaharap. Amen. Amen ba? Kung ano yung inyong binitawang desisyon, dinesisyonan kasama ang inyong buhay, ay buhay na makikita nyo na gusto nyo sa hinaharap. Kaya kailangang masalamin ninyo ang kinabukasan sa pamamagitan ng desisyong gagawin nyo. Nakuha nyo ba, mga kapatid? So, bawat desisyon na inyong gagawin ay isang paraan ng Diyos upang mapangyari niya ang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay perpekto. Hindi ito alternative o replacement ng gusto mo. This is a perfect will of God that will brings you to always victorious. Siyempre, hindi naman mawawala ang mga pagsubok. Kasama yan sa buhay. Kasama yan sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang buhay ay katulad ng isang usok. Makikita mo ngayon, maya-maya wala. So bago mawala ang usok o ang buhay, ay kailangan mapagdesisyonan mo kung ano at anong klaseng destinasyon o buhay ang gusto mong mapangyari sa hinaharap. Sabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, plans to give you a hope and a future. So alam ng Lord ang lahat. Bago nabanggit yun ni Jeremiah, sa 29 verse 11, ay mayroong babala ang Diyos na ang bansang Israel ay makakaranas ng tinatawag na invasion galing sa Babylonian Kingdom. Itong Babylonian Kingdom may isang malupit na hari sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Pero bago dumating ang kapahamakan sa Israel, ay nagpadala siya ng isang propeta na ang pangalan niya ay Propeta
Jeremias. Nagbigay siya ng babala. Nagbigay siya ng mga instruction mula sa Diyos dahil siya lang sa mga panahong yan, siya lang ang kinakausap ng Diyos. At nagbigay siya ng babala, ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay susunod sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero kung hindi niyo pakinggan ang aking tinig, mapapahamak kayo. So ang Panginoon ay hindi siya nagbibigay ng babala para matakot tayo. Kundi nagbibigay siya ng babala para matutunan natin siyang maunawaan. Para matutunan natin siyang magtiwala tayo. Hindi tayo matatakot o natatakot sa kapahamakan, kundi tayo ay natatakot na baka masaktan natin ng Diyos. Parang mga magulang natin, pag tayo ay nasa labas, napakadali lang sa atin para gumawa ng kalokohan. Tama ba yun? Mga big boys and big girls. Di ba? Madali lang para sa atin na gumawa ng kalokohan, lalo pa malayo ka. Madali lang. Pero sabi ko nga kanina, ang desisyon na gagawin mo ay buhay na makikita mo sa hinaharap. Walang magdedesisyon yan kundi ikaw lang. Kaya ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias ay ipinakita niya ang future ng Israel. Pinakita niya sa isang napakalinaw na larawan. I know the plans I have for you, says the Lord. Tagalogin nga natin, Jeremiah 29 verse 11. Dito ay ipinakikita ng Panginoon, katulad ng sinabi ko kanina, bakit nabanggit ng Panginoon yun sa mga Israelita sa pangunguna ni Jeremias? Dahil nga meron siyang babala. Tuturuan niya ang bansang Israel kung paano magpakumbaba. Kung paano matuto sa kanyang mga salita. Dahil nung mga panahong yan, ang Israel, lumalayo sa Diyos. O I should say, malayo kay Lord. Katulad natin, malayo tayo. Sabi ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Amen? So lahat ng kabayaran ng ating ginagawang mali ay hindi iba ang madadamage, hindi iba ang masisira, hindi iba ang mawawala, hindi iba ang mawawalan. Ikaw. Once na ikaw ay nagdesisyon sa panahong ito at ang desisyon ay mali yan, pagdating ng panahon, pagsisisihan mo yan. Kaya lang, it's too late. Dahil hindi ka na bumabata. You are still growing and growing and getting older and getting older. Until such time, magkakaroon ka ng pamilya at ang pamilya na iyong didesisyonan ay pamilyang mga kasama mo habang buhay. Kaya hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik sa mga desisyong involved ang ating kinabukasan. Nakuha niyo mga kabataan? Kaya kung ano ang kunin mong kurso, Bachelor's of Science in Basurero, diyan ka talaga sa itaas. Promoted ka lagi, tagasalo ng basura. Amen? Kung ayaw mo naman, so sinasabi nga natin, magsunog ka ng kilay. Study hard. Because the day shall come, lahat ng iyong ginawa, susuklian ka ng Diyos. Hindi naman iba ang magsusukli niyan, si Lord. Kaya lang, pag mali ang ating desisyon, ang kinabukasan, ang laging maglalarawan kung ano ang iyong dinesisyonan sa nakaraan. Okay, balikan natin. Jeremiah 29 verse 11, Tagalog. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala, para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa, pakilakas, para sa ikabubuti, sama-sama tayo, at hindi sa ikasasama. Isa pa, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So, hindi sa ikasasama, kundi sa ikabubuti mo. Hindi sa kabiguan, kundi bigyan kayo ng pag-asa sa kinabukasan. Ang teachers natin ay lagi nagsasalita, mag-aral kayo, kasi para makuha nyo ang kurso nyo, magtagumpay kayo. Sa Panginoon, iba. Matakot ka kay Lord, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay dahil siya ang maghahanda ng kinabukasan mo. Sapagkat alam natin, hindi lahat ng nakapag-aral ay nagtagumpay. At hindi lahat ng hindi nag-aral, hindi nagtagumpay. Amen? Because getting wealth is not the result of your wisdom and knowledge. This is the result of God's plan for us. Pakisabi sa iyong katabi, plano yan ng Diyos. Pero siyempre, mga kabataan, kailangan ninyong gawin ang inyong part. Pag nagturo si teacher, study hard.
Hindi niyo pwedeng i-blame kay teacher kasi ang pangit magturo, hindi ko alam kung paano magturo. Puro reklamo tayo. Yun naman pala, tamad ka. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang ganyan. Di ba? So madalas, sinisisi natin ang iba para maka-escape tayo sa ating responsibilidad. Pero yun ay maling attitude ng isang kabataan. Maling attitude ng isang young people because kapag yan ang naging buhay mo, darating isang araw, ang sisisihin mo na hindi tao, ang Diyos. Nalala ko yung isang taong nakagat ng langgam. Patay siya. Langgam lang nakakagat. Alam niyo na ba yung kwento na yon? Nakagat ng langgam siya, nasa gilid ng kalsada. Kinamot niya ngayong bigla yung kanyang nakagat na paa. May umahagibis na sasakyan, nabunggo siya. Pang! Patay. So anong ugat? Nakagat ng langgam. So minsan, sinisisi natin yung lumikha sa langgam. Sinong lumikha ba sa langgam? Pakilakas. Ang Lord ang siyang lumikha ng lahat. So kalaunan, pag nasanay ka ng laging sinisisi mo mga tao, isang araw, ibabalik mo sa Diyos. Kasi hindi mo alam yung kinabukasan mo. Hindi mo nakita ang iyong mga plano na kung saan ay sinamahan ng Diyos. Lahat ng mga kabataan na may takot sa Diyos at ginawa ang kanilang part sa kinabukasan ay nagtatagumpay. Pakisabi sa iyong katabi, nagtatagumpay. Lakasan mo naman, para ka namang parang suman na hinawakan at biglang, sabihin mo, lahat ng may takot sa Diyos at sumusunod ay nagtatagumpay. Mahirap talaga magsalita ng mag-isa. Amen? Amen! Yung nagsasalita, kataas na kataas ka pa sa kisame, ang lahat ng may takot sa Diyos at ginagawa ang kanyang part ay magtatagumpay. May hinahanap ka yata sa kisame. Pakisabi uli sa iyo, sa iyong katabi, lahat ng may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang plano ay magtatagumpay. Ayun. Amen? Palapakan muna natin si Lord na malakas. Amen. So ang behavior natin na ginagawa ngayon ay behavior na magiging behavior natin sa panahong tayo ay may pamilya na o may trabaho na. Bakit natatawag ang isang tao na irresponsable? Kasi kahit alam niya ang gagawin, hindi niya magawa. Ayaw niya kasing gawin. At ang nakakagulat dito, yung bang lumilipas ng araw, oy, birthday mo na naman, happy birthday. So, 10 taong ka na sa Facebook, binabati ka lang ng happy birthday. Pagtingin mo, 30 ka na. Pero hindi ka nakatapos ng high school. Kasi, nauna ang barkada. So, wag nating sisihin yung mga taong nagsisikap na tayo ay tulungan. Maging si Lord, hindi siya nagkulang sa atin. Siya ay Diyos na laging gumagabay. In fact, kung bakit nandito ka, si Lord kasi ang tumulong sa iyo. Hinanap ka niya mula dun sa mga broken dreams, mula doon sa mga broken plans, mula doon sa mga broken family. You were chosen by God because God have pity on you. Mahal ka ni Lord eh. Amen? Amen? Mahal ka ni Lord. Kaya ang Israel ay binigyan ng babala ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Wala silang masisisi. Ang ginawa ng mga tao nung mga panahong yon, ng mga leader at hari, na si King Zedekiah, ay binaliwala nila ang warning o ang babala ng Panginoon through Prophet Jeremiah. At sila ay kumuha ng mga tagapagsalita na so-called mga tagapangaral na ang sinasabi ay kasinungalingan. Ayan, yung mga relihiyon. Na ang dadalhin sa atin, puro dapat mabuting gawin, hindi ka maliligtas sa mabuti. Tanggapin mo ang mabuting Panginoon at mabuting tagapagligtas para maging mabuti ka. Amen?
Hindi ka pwedeng maligtas dahil mayroong kang ginagawang mabuti. Kailangang tanggapin mo muna ang mabuting tagapagligtas ng pangalan ni Jesucristo at magsimula kang gumawa ng mabuti. Amen. Now, this is the very practical reason or very practical teaching or learning na kailangan nating maintindihan. Di ba kadalasan, ituwid mo ang iyong pagkakamali. Kailan maitutuwid ang mali? Aber. Kuha tayo ng kaunting evaluation. Kailan maitutuwid ang isang mali, kuya? Tagalin mo muna yung kan mo. Depende sa pagkakamali. Halimbawa, nagnakaw ka. Pero hindi ka naman magnanakaw, di ba? Kasi hindi ka mukhang magnanakaw. Mukha ka lang hold-upper. Hindi. Mukha kang kabataan na may takot sa Diyos, di ba? So sabi mo, depende sa pagkakamali. O kuya, ikaw naman. Tanggalin mo yung, sige, balik mo na yung mask mo. Maitutuwid sa paghingi ng tawad. Maganda rin siyang idea. Okay, kuya, ikaw na malaking tao. Paano mo maitutuwid ang isang mali? Depende sa'yo. Huwag ka na munang magsalita ng ibang tao. Ikaw na muna, depende sa akin, parang ganon. Okay. Last. Kuya, ikaw, naka-white ikaw. Tanggalin mo muna. Paano mo maitutuwid ang isang mali? Okay. Gumawa ng mabuti. Lahat ay meron kayong tinatawag na kaunting puntos. Pero hindi natin nakuha ang tamang sagot. O malapit doon sa tanong. Tanungin ko muna kayo bago ako explain na kailan maitutuwid ang mali. Yung bang uwak ay pwedeng pumuti? Yung tagak pwedeng umitim? Yung araw ba'y pwedeng maging gabi at ang gabi ay pwedeng maging araw? Imposible, di ba? Tama ba yon? Imposible. Ganon din naman, ang mali hindi pwedeng ituwid kasi in nature, mali. Walang mali na pwedeng ituwid. Ang kailangan mo dyan, pagsisihan ang mali at umalis ka sa pagkakamali. Gumawa ka ng isang tama. Ang tawag doon, desisyon. Alam mo ng mali, James chapter 4 verse 17, o Santiago, Kabanatang 4, talatang 17. Ito ang meaning ng kasalanan. Basahin natin. Ano sabi dito? Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So kung alam mong tama ang isang bagay, gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa ang tama na yan, ang tawag dyan ay kasalanan. So hindi maitutuwid ang mali. Dahil ang mali, in nature, mali siya. Ang asin ay asin, maalat yan, hindi pwedeng maging matamis. That's it. Amen? Hindi pwedeng maging tama ang mali. Lahat ng mali ay dapat iwanan. At pagsisihan ang nagawa, hindi yung bunga. Nakuha nyo ba? Maraming tao yung bunga ang pinagsisisihan. Kasi naman ako kasi grabe naman yung ginawa ko kasi kaya naranasan ko ganyan-ganyan. No. Pagsisihan mo yung dahilan, bakit nangyari sa iyo ang buhay na yan. Amen? So, mga kabataan, gusto kong i-share sa inyo. Dati ay way back 37 years ago, I met the Lord when I was 20. First year college ako noon. Late na ako nakapag-aral halos. So the time ay siyempre kasagsagan ng mga makakaliwa sa amin dahil yan ay medyo kabundukan, Bicol Region, Camarines Norte. Kaya sila yung mga nagpupunta sa amin at nagbibigay ng information patungkol sa ganito, ganyan. Siyempre, pag makakaliwa, ayaw nila sa kanan, ayaw rin nila sa diretso, gusto nila kaliwa. So, kahit yung isa sa mga kapatid ko ay nakasampa na. Kaya nung pagkatapos kong mag-aral ng high school, my father said, okay,
go to your older brother. Immediately. Agad ako, pagkatapos ng graduation namin ng high school, that was 1980, agad-agad ako ay nagpa-Manila. Hindi ko alam kung anong direction pa ni Lord. Hindi ko pa siya kilala. I was, that time, 16 years old ako. 16 ba yung high school noon? Tama, high school, 16. Nag-take ako ng vocational, nagtrabaho ng isang taon. 18 years old pala ako nakakilala, hindi 20. 18 years old. Kasi that time, saka naman ang aking kuya ay, Kuya Rumi, you are still watching today. So thank you so much. So napag-aral ako, nakapag-abroad siya, at pinag-aral ako ng kuya ko. Engineering. Sinigap ko ang lahat. Lahat ng summer, hindi ako umuwi sa amin. I studied hard. Summer. Fully loaded ako 12 units, 9 units, para lang matapos ko. Maiurong ko yung panahon kahit kundi. And I did it. So 4.5, natapos ko ang engineering, which is 5 years yun, di ba? Natapos ko yung engineering, 5 years. 5 years supposed to be, pero nakuha ko ng 4.5. At during the time na ako'y nasa kolehiyo, God found me. The Lord Jesus found me. And He called me in a very personal way. Somebody invited us, nung nasa boarding house kami, somebody invited us, sabi niya, please attend. Sama kayo sa akin, meron tayong Bible study. So immediately, barkadahan kami, punta kami. Pero ako pala, the Lord is calling me for that time. At ako ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ko si Lord. Agad-agad, after 1 week, bumili ako ng Bible. Yung allowance ko, nung tinira ko, bumili ako ng Bible. I began to read Matthew, Mark, Luke, John, the 4 Gospel. And I continued. Hanggang ako ay nagbabasa, umiiyak ako, hanggang sa nakita ko yung sarili ko, I am so sinners before God. By that time, mga panahong yun, ay hindi ko alam na ako'y magpapastor. Pero, yung plano ni Lord ay unti-unti ko nang nakikita. Nagkaroon ako ng kasintahan ng mga unbelievers na hindi ko pinag-pray kay Lord. At the end of the day, so I regretted everything. Unbelievers, karoon ako ng mga kasintahan at hindi ko tinanong si Lord. But during the time na ako'y gagraduate na, God spoke to me in my heart that I must leave my girlfriend. So I have to do it because the time I'm still seeking the will of God in my life. Siyempre, hindi madali. Hindi madali, lalo pa nakapag-build kayo ng relationship, right? Tama ba yon? Sino rito mayroong kasintahan? Huwag kayong mahiya. Taas kamay. Wala. Kunyari pa kayo. Sino may kasintahan dito? Taas kamay. Be honest. Sige kayo. Dalangin kung matagpuan nyo ang tamang tao. Kung wala pa. Okay. So, that time, okay lang ba ito sinishare ko sa inyo para at least makita nyo yung kabuuan kung paano ako tinawag ni Lord. At yung sinishare ko, makarelate kayo. Then, siyempre, beautiful, etc., etc. Siyempre, yun ang unang-unang qualification hingin natin. Pero that time, ako ay worker na sa church. So, kaya lang, nagmamadali ako. I'm so much hurry. Bakit naman ako nagmamadali? So, 2.5, itong last na naging girlfriend ko. But that time, so God spoke to my heart. Ang sabi niya, iwanan mo siya. Hindi siya ang mapapangasawa mo. May inilalaan ako sa iyong babae para makasama mo at makatuwang mo sa habang buhay. Makatuwang mo sa ministry na pinagagawa ko sa iyo. Kita nyo, bago pa man dumating yung mga panahong naiisip mo yung gantong sitwasyon, alam na ng Lord ang lahat, di ba? Di ba yung ating binasa, I know the plans I have for you. Tama ba yon? Alam ko ang mga plano na inilalaan ko at aking pinaplano para sa kinabukasan mo.
Pakisabi sa iyong katabi, alam na ni Lord ang lahat. Alam na ni Lord. Lingunin mo naman ang iyong katabi. Para ka namang estatwa dyan. Sabihin mo, alam na ni Lord ang lahat. Ayan. So kaya nga, by that time, pumunta ako sa aking girlfriend dahil sinabi ni Lord at ako'y nakipag-break. Mas madaling makipag-break yung girl. Pero pag yung lalaki ang makipag-break, mahirap yun para sa girl. Tama ba yun? Ha? Di ba, Kay? Ha? Andito si Justin eh. Buti na lang hindi siya nakipag-break sa'yo, ano? Parehas kayong nagkasundo, ano? So, wag na nating i-feature yung kanilang pagmamahalan. Anyway, isang araw, tatayo naman yung kabataan natin. Lahat sila patatayo yung krito. I-share nila yung kanilang buhay sa inyo. By the time, the Lord, I obey God dahil mali. Sa pasimula pa lang kasi mali. Hindi ko pwedeng ituwid yung mali kong nagawa. Kailangan kong pagsisihan at iwan ito at magsimula ako ng tama. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Nung magsimula ako ng tama, bago ako magdesisyon muli, nasaktan na kasi ako eh. Natuto na ako. Tinuruan ako ni Lord. So I have to wait. Siyempre, sa kalooban ni Lord, unang-una mong gagawin, wait. Maghintay ka. Ang naghihintay, hindi nagkakamali. Ang lagi nagmamadali, natatalisod at nadadapa. Nababangasa ng mukha. Tama ba yun? Amen? Now, the time, sabi ko kay Lord, Lord, all my plans, I lay it down to you. Hindi na ako magmamadali na manligaw, maghanap. Lahat ng yan ay iniaalay ko sa iyo. It's all yours, Lord. My life is all yours. Even my future is all yours. Ikaw ang siyang manguna. The time, pinagturo ako ng aming pastor sa isang Bible study. At doon, yung may isang babae na bumababa sa hagdanan habang ako'y nangangaral. Nung nakita ko ang kanyang binti, siyempre pababae kasi second floor yung mga kwarto nila. Tapos sa baba kami nagba-Bible study. Habang bumababa siya, bumababa. At nung makumpleto na yung kanyang anyo, the Lord spoke to my heart and said, she will become your wife. At yun ang misis ko. At noong mga panahong yun, siyempre, ayaw ko nang mauna sa gusto ni Lord. Kasi masakit magkamali. Laging yung bunga, hindi mo ikasisiya. Laging mapait ang napitas mong prutas sa panahong hindi pa ito hinog. At ang nakakagulat dito, it took 7 months bago siya ipinakita ni Lord after my breakup with my former girlfriend. I learned a lot. Alam niyo, nung time na yan, mahirap, ayoko makipag-usap sa kahit kanino. I have to isolate myself. Because the time of learning, you and God alone can talk to each other. So I have to undergo to the pattern and principle of the kingdom of God. So that every time na ako'y magdidesisyon, I will not regrets anymore. So, noong mga panahong yan, dumating ang panahon, unti-unti na-recover ko dahil nagsimula ako sa tama. I enjoy my relationship with God. I enjoy my relationship with my girlfriend. And I enjoy everything as doing the will of the Father in my life. Then I went to abroad. When I came back, we got married. At yun, karoon kami ng isang anak. 2 dapat, pero bumalik kay Lord yung panganay naming babae. So the plan of God is always must be done.
Kaya pag hindi ka sumunod kay Lord, pahihintulutan niya ang isang mapait na pagsisisihan natin isang araw. Isang desisyon na hindi mo dapat nagawa, pero dahil pinahintulutan niya ng Diyos, you will suffer a lot. And once you suffer a lot, kailangan mong balikan kung saan ka nagkamali. Pagsisihan ito, may puntos yung sinabi ng ating isang kabataan, pagsisihan, pero hindi lang pwedeng pagsisihan. Kailangan umalis ka dyan at magsimula kang gawin ang isang tama. So that is the plan of God. That is the perfect will of God. Amen? So, pangalawa is offer your life as living sacrifice. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and 2. Number 1 is, ano yung una natin? Wait. Second is, offer your life. Kung gusto mong makita ang kalooban ni Lord, kay Lord mo ialay ang buhay mo. Amen? Now, verse 1. 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasiyasiya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon nyo lang makikita. So yung sistema ng mundo ay iba sa sistema ng Diyos. Sino ba namang Diyos ang itutulak tayo sa impyerno? Di ba? Hindi. Tutulak tayo sa kapahamakan at kaparusahang walang hanggan. Hindi ganun si Lord. Pero yung kaaway ng Diyos, kaaway natin, walang iba kundi si Satanas, ang gusto niya magkamali ka ng magkamali. Sisihin mo ng sisihin ng mga tao. Kaya nga, maraming mga mabilisan na mga desisyon na pinagsisihan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, broken home is the product of broken relationship. Amen? Bago pa nagkaroon ng broken home, na-broken na muna yung relasyon ng dalawa, ng lalaki at babae. Kaya ang sabi rito, Englishin nga natin, anak, sa verse 1, offer your life as a living sacrifice, NIV. Okay, pwede bang mapalaki mo ng kaunti, anak, ang letter para at least mabasa? Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So the genuine worship is offer your life. The second one. The first one is wait, then second is worship. Offer your life as living sacrifice. Ang sabi sa verse 2, ito yung maganda eh. Sa verse 2, sabi rito, do not conform any longer. Huwag mo daw ipapattern yung plano ng Diyos sa sistema ng mundo. Kung gusto mong yumaman, mag-impon ka, magtipid ka. Yun ang gusto ng mundo. Maging sakim ka, huwag ka magpautang, huwag ka magpahiram, lahat gagawin. Kay Lord, hindi. Hindi ganun ang sistema ng Diyos. Amen? Magkabaliktad ang Diyos at ang kaaway. Gusto ng Panginoon matuwid tayong buhay, ang gusto ng demonyo, maging masaya ka lang, hindi mo maranasan yung kagalakan mula sa Diyos. Tuloy natin. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So you have a part. Pakisabi sa katabi, mayroong kang bahagi. Sa pagbabago ng buhay, hindi lamang kay Lord nanggagaling ang pagbabago. Kailangan mayroon tayong participation. Parang it's always a two-way traffic. Pag nagturo ang teacher, hindi pwedeng pumasa ka nang hindi ka nag-effort, nang hindi ka nag-aral. Tama ba yon? Sa college o sa vocational, in everything, in every learning, there always be a two-way traffic learning. May nagtuturo, nag-aaral tayo. Amen? Amen ba? Palapakan natin muna si Lord bago tayo magpatuloy. Lakasan natin ang palapak sa ating Panginoon.
So, tuloy natin, sabi rito, do not conform to any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, meron kang part, meron kang desire dapat, na hindi mo lamang hinahanap ang kalooban ng Diyos, mayroon kang disiplina sa sarili mo. Yan, every Sunday, 4 o'clock, nandito ka, that is a part of your discipline. You have to wake up, you have to live doon sa mga ginagawa mo, and attend the youth service. That is a plan of discipline. That is a part. Amen? Amen. So, by the renewing of your mind, at doon naman, mayroon ka ring part to renew your mind. Makipag-cooperate ka kay Lord lagi. Tuloy natin. Then, doon pa lang, you will be able to test. Doon mo siya mapapatunayan. Doon pa lang magsisimula ang katunayan o patotoo na makikita mo ang pagsusulit na yon, saka mo lang makikita. Ang ano? To test and approve what God's will is. Yung God's will, yung perfect will, saka mo lang makikita as you offer your body as living sacrifice, do not conforming the system of this world, but also you have a part to renew your mind. Meron kang part, meron kang bahagi. Pakisabi sa katabi, may bahagi pala ako. Ayan. May bahagi tayo. Hindi ka magbabago kung wala kang part. Imposible yun. Kahit anong sarap ng pagkain, pag hindi ka nagsubo at ngumuya, kumain, hindi ka mabubusog. Amen? Palakpakan natin si Lord na malakas. Come on. Praise the name of the Lord. What God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yan talaga ang perfect. Good, pleasing, and perfect will. Good na, pleasing pa, kaaya-aya pa. At perfect pa. Pag sinabing perfect, perfect in nature. Iniwan mo ang mali at pinagsisihan ito at nagsimula kang itama sa pamamagitan ng pagsisimula ng tama. Amen? Alam mong mali ang isang bagay, di ba? Ating binasa kanina. Kung alam mong isang bagay na tama at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Kaya alam ko, maiintindihan ninyo ang simpleng mensahe ng Panginoon na siyang ginagawa natin kung bakit ang mga kabataan ay dapat matutunan ang basic principle na ito. Kasi nga, maraming kabataan nahuhulog ngayon sa kasalanan. Kasi, gwapo, chick boy, tinumang girl, nakita lang na may chikot, nakita lang na medyo maganda yung gadget, madaling ma-impress. Tangos lang ng ilong ng konti sa ilong ko. Love na raw niya. Hindi pa nga niya alam kung ano talaga yung love. Amen? Hindi pa nga natin tiyak kung ano ang magiging kinabukasan, tapos nagsasabi tayo ng love. That's not love. Amen? Kung tayo nasa panahon na kailangan nang mag-pray kayo ng inyong magiging partner at mag-aasawa na kayo, huwag kayong mag-pray na magkaroon kayo ng girlfriend at boyfriend. Mag-pray kayo kung sino yung ibibigay ni Lord sa inyo. Para maingat kayong magdesisyon. Huwag kayong magkamali. Nawa, huwag kayong magkamali sa pagdidesisyon. Dahil kayo lang ang magsasuffer ng pait ng inyong pagkakamali. Kahihiyan, tapos kawalan ng integridad, at mga bagay na sinasabi ng iba na wala kang patutuo. Kaya bago mangyari yon na hindi ka magkaroon ng patutuo at integridad, so ngayon pa lang, hindi ka pa nagdedesisyon ng mabibigat na desisyon, ay pag-aralan mo ng magdesisyon ng mga bagay na tama. Huwag ka nang magkamali. So wait, then offer your life as living sacrifice. Amen ba? Amen. Then surrender your life. Third, surrender.
Kasi as we surrender ourselves, doon na. Gaya ng isang towel, na kung ang towel natin ay ganito katigas, you cannot fold it. Tama ba? You cannot fold it by 4 or by 6 or by 8. The day shall come, our lives like this face towel. Once that we surrender our life to the Lord, God can fold it even in 4 times, even in 16 times, even in 24 times. Because it's foldable. Natitiklop. Amen? Amen. At doon, makikita mo na ang iyong sarili. You can decide, Lord, alam ko na ngayon. Alam ko na ang gagawin. So, it's a very simple, fundamental truth, basic, fundamental truth with regard sa perfect will, sa plano ng Panginoon. Amen? And I know that you have learned a lot today in a very simple way of teaching, a very simple way of information. God made you understand what I preach and what I teach, what I taught to you. Kailangan mo lamang makipag-participate. Di ba sa school, hindi ka naman pwedeng pumasa ng hindi ka laging present. Hindi pwedeng absent ka ng absent. Nakuha nyo ba? Sabi nga ng ating teacher, hindi kami ang gumagawa ng grado. Kami lang ang nagre-record ng grado ng estudyante. Tama ba yun? Tama ba yun? Na hindi sila ang gumagawa ng grado. Tayo ang gumagawa. Kasi nasa atin ang pagkilos. Ganon din kay Lord. Si Lord, alam na niya ang lahat na mangyayari, pero hindi niya tayo pwedeng pilitin. Hindi na rin tayo pwedeng perusahin kung ano yung dapat nating gawin. Tuturuan niya tayo, tutulungan tayo, bibigyan tayo ng panahon, at dadalhin tayo ng Diyos sa mga taong makapaglilid sa atin o makapagtuturo kung ano ang nararapat. And then, the time, magsisimula ka ng makaunawa kung ano ang plano ng ating Panginoon. So, as easy as that. Kaya lang, yun nga, I praying na huwag kayong magkamali. So, nasa high school pa lang kayo, then junior high school, senior high school, then college. Then after ng college nyo, then mag-i-start pa rin kayo ng profession nyo. Hindi naman ganun kadaling maghanap ng trabaho para sa inyong mga profesyong napili. Tama ba yon? Amen? Na punong-puno ka ng pangarap, sa isang desisyon lang pwede siyang ma-wash out. Kaya ngayon pa lang, isama nyo sa pangarap si Lord. Isama nyo sa plano si Lord at makipag-cooperate kayo kay Lord lagi. Magtanong kayo sa ating mga kabataan, sa mga ate natin o kuya natin, para magabayan kayo. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa ang ating youth coordinator ay si Ate Rhea, at ang assistant naman niya ay si Kuya Jeric. So, sila yung mga namamahala sa ating youth service na ating ginagawa every Sunday, na ginawa na nating 4 o'clock para makadalo kayo. Wala kayong dahilan. Pwede kayong mamasyal sa umaga, pwede kayong may gawin kung anong gagawin sa umaga. Then 4 o'clock, dapat before 4, andito na kayo. So, waiting doon sa gusto ng Lord is, siyempre, kailangan natin ng discipline. As what I've told you earlier, na kailangan natin ng disiplina. Amen? Pag medyo crush mo yung tao, tanong ka kay Lord, Lord, siya ba'y para sa akin? O, kung hindi naman, edi humanga ka lang. Huwag ka lang magtitili. O kaya para kang nakukuryente. Parang mayroon kang epilepsy pag nakikita yung tao. Pakisabi sa iyong katabi, huwag ka namang ganyan. Amen? Makita lamang yung crush nandun sa isang sulok at hindi alam kung anong gagawin. Nagkakaroon ka ng epilepsy. Di ba? Tapos meron kang crush o biglang nasa lubong, biglang bumulaga sa'yo. Di mo alam kung hahawakan mo ilong, tatanggalan mo yung labi mo, ibababa mo, yung tainga mo, pipingutin mo, gano'n. Di mo alam kung anong gagawin. Biglang dumating. Di ba? So, okay lang. Super kilig. Sige, kumilig ka lang. Huwag ka lang mahimatay. Sabi mo sa katabi, huwag ka lang mahimatay.
Kasi baka ma-emergency ka, dalhin ka sa ospital eh. Pag test sa'yo, COVID positive ka na pala. Eh, di hindi ka na nakabalik. Bukas, abo ka na. Na-cremate ka na pala. Eh, ingat lang. Di ba? Amen? Amen! Naintindihan nyo ba ang ating mensahe sa araw na ito? Palakpakan natin si Lord na malakas. Amen. Amen. Masaya kaming nagtuturo kapag naiintindihan ninyo ang simpleng aral. Siyempre, hindi naman lahat ng alam namin tuturo sa inyo ng isang araw. Ay di inabot tayo rito ng ilang buwan. So siyempre, paunti-unti. Parang yung pagkain natin ng pagkain, hindi naman tayo biglang lumalaki. Dati yung boses natin, ay, magandang araw po sa inyong lahat. Parang si Pokemon, ay, kumusta po kayo? Pero pagdating ng araw, dahil lalaki ka, binatilyo ka ng mga time na yun, ngayon, medyo nagbibiyanta ka na, ay, magandang araw po sa inyong lahat. Baho na yung boses mo, di ba? At pag nagsalita ka, yung baho niya, nag-reverb, nagkakaroon ng reverb. Dati, ang tinis mo, ay, kumusta po kayo? Okay ba kayo? Di ba? Yung laway pa lumalabas, tatalsikan, parang shower. Pero ngayon, may conscious ka na eh. Hindi na mabaho hininga mo, marunong ko nang mag-toothbrush. Dati kasi hindi ka nag-toothbrush. Kumakain ka lang ng tinapay. Yung tinapay ang pang-toothbrush mo. Kadiri naman. Yak! Amen? Ay salamat kay Lord. Dahil ngayon, natuto ka ng mag-alaga ng sarili mo. Amen? Marunong ka nang mag-toothbrush kasi alam mong may toothpaste pala. Di ba? Yung mga ganung pagkakataon, akala natin wala lang. So, ingat ka. Ingat ka, then participate kay Lord. Siyempre, unahin, balikan natin, wait. Yung maghintay kay isang paraan niya ng Diyos para sa ating learning. Huwag kang magmadali na magkaroon ng kasintahan. Kasi kung girl ka at ma-involve ka ng mas malalim, delikadong magkaanak ka ng maaga. Hindi pa tapos ang iyong plano sa buhay. Amen? At kung ikaw naman ay boy, ay baka bigla kang maging tatay. So, pananagutan mo, mahihinto ang lahat ng iyong ginagawa. Maliban na lamang kung mayaman ka, na kahit may anak ka, andyan naman nanay mo, magsusuporta doon sa apo niya, ay kawawa naman. Lumaki sa lola, G-Prox. Amen? So, kailangan maging maingat. So, wait. Matuto kang maghintay. Then second, offer your life as living sacrifice. Then third, surrender. Ano ba yung plano mo sa buhay? Baka may plano ka na hiwalay doon sa gusto ng Diyos. Ay ituwid natin. Lisanin natin yung plano na yon at magsimula tayong gawin kung ano ang tama. Amen? Isampul ko lamang itong dalawa. Tayo nga kayo, Ate Kay, saka Justin. Tayo ka. Tanggalin niyo yung kanya para makilala kayo. Tingin kayo sa kanila. Ayan. Itong dalawang ito ay magkasintahan. Ilang taong kayo magkasintahan? Ilang taong ka nung maging kayo? At the age of 16, she committed her life to Justin. And Justin committed his life to her. Then one day, she got born again. At naturuan siya ni Lord na maglingkod. Natutunan nila silang dalawa mismo. What they did is, pumunta sila sa bahay. At sabi nila, Pastor, gusto po namin sanang maghiwalay muna. Kininto ko na. Maghiwalay muna kami kasi gusto ko pong maglingkod kay Lord. Gusto po namin maglingkod kay Lord. Then si Kay nakatapos ng pag-aaral. Nakatapos naman ng basketball si Justin. Pero alam mo, naghintay sila eh. Then ngayon, sabi ko, ngayong tapos ka na ng pag-aaral at ganyan, may ganda yung trabaho mo, pwede na kayo magbalikan. That's it. Ngayon, ewan ko kung sinagot na uli ni Kay o binalik na. O sige, ikaw na uli. Hindi pa naman. Bakit? Pwede na. Tumingin pa siya eh. Pwede na yon kasi they are in their right age. At pareho silang may takot kay Lord at hindi nila ipapahamak yung kanilang relasyon at sarili sa harap ng Diyos. Amen? Nakuha niyo ba? Okay, salamat sa inyong dalawa. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay nila.
Ngayon, magagawa na nila o pwede silang maghanda para sa pagpapakasal, etc., etc., etc. Amen? Bakit? Natutong maghintay. Natutong ialay ang buhay kay Lord at natutong isubmit sa Panginoon ang kanilang buhay. At bibigyan ka ni Lord ng tamang babae para sa iyo. Kung ikaw ay makulit, bibigyan ka ni Lord ng mas makulit sa iyo. Sure yan. Amen? Kung matigas ang ulo mo, mas bibigyan ka ni Lord ng mas matigas para masuhito ka. Amen ba? Kung ikaw ay kuripot, mas matindi pang kakuriputan ang bibigay sa iyo ng Lord para matuto kang magtipid. Amen? Amen ba? So, tatapatan ka ni Lord. Kung ikaw ay chick boy, itatapat ka sa taong magaling magdisiplina. Sarado ang pinto. mga ganong senaryo ng buhay. Kaya, salamat kay Lord. No? Mga kabataan, napakapalad ninyo dahil at the young age of your life, God found you. And you responded to the call of God, and ito na kayo. You got born again, at naging anak kayo ng Diyos. Hindi pinalitan ang inyong buhay, kundi binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng magandang kinabukasan at yung alam nating maganda ay inilagay ng Panginoon sa kanyang kalooban para magawa mo ang perpekto, ang totoo, kaaya-aya at tamang kalooban ng Diyos. Amen ba? At yun nga, nung dumating ang time sa buhay ko, napangasawa ko ang aking kasintahan. Perfect time ni Lord. Perfect time of God is always perfect. Wala kang pagsisisihan. You will live in a happy life. Amen? Dahil sa inyong relasyon, hindi lang kayo, kasama ninyo ang Panginoon. Siya yung nagbabind ng inyong relasyon. Siya rin nangangalaga, siya nagpuprotect. Kaya no need to worry na yung lalaki o babae ay magkakaroon ng ibang lalaki o ibang babae. Tiwala kayo sa isa't isa dahil natutunan nyo ang maghintay. Amen? Mag-alay ng buhay kay Lord at i-total surrender ang kalooban natin kay Lord. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin si Lord na malakas. Amen. Praise the name of the Lord. Inanyayahan ko ang lahat ay maintindihan ninyo ang bagay na ito. Kung ang pagsisimula ng pagbabago, ang pagsisimula na makita natin ang kalooban ni Lord, ay siyempre, mayroon tayong intimate relationship with God. Isang relasyon na tanging ikaw ang nakakaalam na ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos. Hindi pwedeng yung kilala ko siya, hindi ko naman siya nalilimutan. No. You must have an intimate relationship. You must surrender your own life to the Lord. Huwag mong isurrender sa church ang buhay mo. Walang kinalaman ang church sa kaligtasan mo. Instrumento lang ito ni Lord. Amen. Amen. At ang kailangan natin ay ang tagapagligtas. Hindi ang nagbigay ng information para tayo maligtas. Si Jesus ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama malibang dumaan sa Kanya. So siya ang susi ng ating pagbabago. Hindi ang membership ng church. Hindi ang pagpunta natin dito o pagbabago ng inyong relihiyon. Wala ritong involved na relihiyon. Ang involved dito, ikaw at si Lord. Amen. You have to decide whether you accept God or you will reject God. Once you accept God, Jesus, then you accept the salvation. If you fail to accept the salvation, Jesus, then you will accept the devil. As easy as that. Kaya kailangan natin ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at isurrender natin kay Lord. Yung wait natin ay nagsisimula, yung ating act of worship
as offering ourselves, then yung ating surrender ay patuloy nating dapat gawin. So sabi ng Lord, lahat ng tumanggap sa Kanya ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Be sure that your name has been written in the book of life. If not, start today. Allow the Lord to write it down, your names, in the book of life. If not, you can decide whether you accept or you will reject the right and the genuine salvation offered by our Lord Jesus Christ. So kung hindi ka pa tumatanggap kay Lord at sa tingin mo yung desisyon mo nung nakaraan ay shallow, hindi ka pa napag-desisyon ng maayos, parang wala ka pa sa sarili mo, ngayon pwede ka mag-desisyon. And I will help you. I will lead you in sinner's prayer, then accept the Lord as your Lord and Savior. Amen? Taas natin ang ating mga kamay, close your eyes, bow your heads. Dahil yung ating pagpikit ng ating mata ay mas malayo ang ating naaabot. At yung pagtaas ng ating kamay, yan naman ay sa tanda ng ating total surrender sa Panginoon. Way back 1984, I got born again, and somebody led me into sinner's prayers. And after that prayer, I become a child of God. So ganoon din lang gusto kong ibahagi sa inyo. Sumunod kayo sa isang maigling panalangin ng pagtanggap at ang Lord, ang Panginoong Hesukristo ang tatanggapin ninyo sa inyong mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Just close your eyes and bow your head. A sign of respect and surrender. Then close your eyes. Sabihin mo ang panalangin ito ng pagtanggap upang isurrender mo ang buhay mo kay Lord. This is not a membership of this church. This is your decision between you and Jesus. Sumunod ka sa isang panalangin ng pagtanggap at sabihin mo ito ng malakas. Huwag mong ibulong, sabihin mo ng malakas, sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan, katulad ng lahat ng tao. Kinikilala ko po ang nagawa kong kasalanan mula nang ako'y magkaisip at nagkaroon ng pananagutan upang malaman ko ang tama at mali. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagmumura. Patawarin mo po ako sa paglaban ko sa aking mga kapatid. Patawarin mo rin po ako, Panginoon, na lagi ako nagrereklamo sa aking mga magulang. At akin po silang pinapatawad, Panginoon. Ang lahat po ng hinanakit sa puso ko ay akin pong isinungsuko sa iyo. Pinapatawad ko po sila. At Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan po kita. Pumasok ka sa aking puso ngayon. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at personal kong tagapagligtas. Mula sa araw na ito, halika, Panginoong Jesus, umupo ka sa trono ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay mula sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa kalayaan. Ito po ang aking dalangin. Manatili tayong nakayuko at nakapikit. At mananalangin ako para sa iyo. Praise the name of Jesus. Oh, we give you praise. We give you glory. Hallelujah. Oh God, praise your name, Lord. We worship you, my King. Pupurihin ka, O Diyos.
ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Oh, sa'yo ang aming awit, sisigaw sa buong mundo. Come on, everybody! Ikaw ang tunay na Diyos, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw, oh! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, wala nang iba. Oh Diyos, kay buti mo isisigaw, isisigaw. Ikaw ang tunay na Diyos, tulad kay nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo, sa'yo ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah! Everybody please. Kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Oh Diyos, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo, O Diyos, kapangyarihan mo. Ang pag-ibig mo. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat kabataang ito, Lord. Salamat dahil hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ikaw ay Diyos na mapanghahawakan ng mga pangako. Ikaw din ang naghabi, gumawa ng mga plano, hindi upang kami mapasama at mapalayo, kundi mailatag sa aming harapan ang aming magiging kinabukasan. Kinabukasan upang kami pagtagumpayin. At kinabukasan upang gawan kami ng mabuti. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw may hawak ng aming kinabukasan.
Pagpalain niyo ang bawat isa. Ikaw lamang ang dapat na maparangalan. Pagpalain niyo po ang lahat ng tumanggap sa iyo sa araw na ito. Huwag niyo po silang pababayaan. Sa araw, ang kanilang mga pamilya ay kasama nilang sasamba. Maglilingkod sa iyo. At marami silang mga kaibigang mga kabataan din, O Lord, na dadalhin mo sa pamamagitan nila sa kaligtasan. Dahil kaya mong baguhin ang bawat buhay. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa. Mahal ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang may-ari ng lahat sa aming buhay. Purihin ka at pasalamatan ka. Bless your people, O Lord God, today and forevermore. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on. May malalakas magpalakpak para kay Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Come on. Sa pangmalakpak na malakas. Come on. Huwag tayong mayang palapakan natin ang ating tagapagligtas na si Jesus. Praise the name of Jesus. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Praise God. Salamat kay Lord at markahan ninyo ang araw nito to those who accepted the Lord as your Lord and Savior, January 31, 2021. Yung mga tumanggap sa nakaraan na hindi pa sure ang inyong desisyon, ngayon nakapag-desisyon kayo, ang i-consider ninyo yung araw na ito na na-born again kayo. Amen? Amen ba? So, natutunan nyo ba yung mensahe ngayon? Maliwanag ba sa inyo? Ha? Naintindihan nyo ba? So, I hope and I believe na lahat ng yan ay para sa inyong kabutihan. The day shall come, mag-umapaw tayo sa lugar na ito sa mga kabataan. So, bring your dabarkats here. And I will let them know Jesus too. Through you, gagamitin kayo ng Lord. Kung mahal nyo ang mga friend nyo, dalhin nyo sa Panginoon. Yan ang pinaka-the best na pwede nyo magawa. Amen? Isa pang palakpak na malakas sa ating Panginoon. Amen. Tawagin natin ang ating MC. There are some